Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, nanay, tatay, tito, tita, ate at kuya. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast kung saan pinag-uusapan ng mga lolo ng bayan ng mga halagang issue ng bayan one day at a time sa isang maiksing panahon pero siksik sa diskusyon. Ako po, si Romel Lopez, kasama si Manny Bogato. Wala kayo sa lolo ko. Hello, Manny Mogs! Magandang araw, Karomel, at masaya ang buong Pilipinas dahil may isang malaking balita na dumating. Sana totoo, no? Oo nga, Ipating sana confirm totoo. eh. Pero ang sinasabi po ni Manny Mogs, kung hindi po kayo aware, kaninang umaga sa interview sa DZRH, nabanggit po ni Ombudsman Boying Remulla na he has on a good authority daw na meron siyang impormasyon na naglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sabi nga ng ICC spokesperson, ang mga official communications patungkol sa ICC ay lumalabas sa website. Pero alam naman natin, Mogs, na hindi ganyan ang galawan din ng ICC, di ba? Kagaya na nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte kasi naaresto siya and then saka lumabas dun sa may website. So maaring ganun nga ang nangyari ngayon. Correct, no? Kasi hindi naman talaga nag-a-announce ang ICC ng kanilang mga desisyon at ng kanilang mga galawan dyan, no? Kung tutuusin, nung umabot yung balita na may ICC arrest warrant na si dating Pangulong Duterte, kung dami nakakaalam, di ba? Correct. Bumiyahe pa nga siya sa China, di ba? Sa Hong Kong, di ba? Bumalik pa, akala niya walang warrant, di ba? Although may chismis na, di ba? Yung pala may red diffusion na binigay sa Interpol nung panahon na yun. Pero wala pa rin makapagsabi, no? Pati nga yung tanggapan dito sa Pilipinas kung saan may koordinasyon ang Interpol ay walang masabing malinaw, no? Na confirmation na mayroong arrest warrant. Actually, nung hinuhuli si dating Pangulong Duterte sa aeroplano, ang pinakita lang nung General Anthony Alcantara, no, ng PCTC, Transnational Crime Commission, isang email, no, na nagsasabi na may request na ang Interpol na hulihin si Pangulong Duterte. Yan. Kaya tuloy yung narrative na kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte prevalent pa rin sa mga DDS. Kasi nga, yung papel, hindi naman nila nahawakan, hindi na ipresenta. Kaya hindi yung mga yun. Oo. Kaya sinigurado talaga nila na maitatakbo at maisasakay na ng eroplano si Pangulong Duterte. Kasi nga, di ba Mogs, napansin mo, biglang nagkaroon na parang may patawag na mga warm bodies na pumunta sa NAIA para mag-rally. Siguro nga para i-prevent yung pagsakay sa kanya at paglipad sa kanya sa ibang bansa. So, ang punto natin doon is yung galaw ng gobyerno with the ICC sobrang kalkulado para any attempt to prevent yung pagkaka-aresto kay Pangulong Duterte talagang na-map out nila. So, baka ganito rin ba yung kay Senator Bato de la Rosa or may premature announcement dito, Mogs? Kasi di ba the last time na may rumor na lumabas, na-arrestuin siya, bigyan na wala, nasa may bundok lang daw pala, pero hindi raw nagtatago. Oo. Pero alam naman ng lahat na inaasahan na maglalabas ng arrest warrant itong ICC dahil talagang kasama naman si Senator Bato de la Rosa na dating PNP chief, no, nung 2016 hanggang 2018, no? Na kasama naman siya sa nagplano at nagpatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte na alam natin ay libo-libo ang namatay, no? Samantala nga, alam mo, yung PNP ay inaamin na mahigit 6,000 ang kailang napatay dyan sa war on drugs, no? At pero ang ibang ahensya ng ating
gobyerno nung panahon na yon, lalo na yung PCOO, ay naglabas sa accomplishment report na sinasabing almost 20,000 daw ang namatay, kasama na yung mga pinatay, mga riding in tandem, no? At yung mga nakikitang may masking tape sa ulo at katawan na sinasabing huwag na tularan, pusil ako, no? So kung isasama po lahat yan, may git 20,000 at yung 7,000 na inaamin ng kapulisan, aabot nga ng 30,000 ang napatay nung panahon ni Pangulong Duterte nung mula 2016 hanggang 2022. Pero nung siya ay mayor pa lang sa Davao City, alam naman natin na doon nagsimula ang war on drugs, no? Yung tukhang, bago namatay si Father Pix, no? Talagang na-document niya. Na-document niya yung patayan sa Davao at ang sabi niya, merong 1,400 ang naging biktima ng war on drugs, no, ni Mayor Duterte diyan sa Davao City. Ay siguro kasama pa yung mga namatay nung ang mayor ay si Sara Duterte, no? Yan. At saka Mogs, i-remind lang natin yung mga manonood, yung chief ng Davao City Police Office at that time ay walang iba kundi si Ronald. Si Ronald. Siyang hepe ng Davao City Police nung si Sara Duterte ang mayor nung 2010 hanggang 2013. Yan, para kulilinaw ko, no? Kaya lang nung naupo si Pangulong Duterte, siya na ang naging hepe ng Philippine National Police. At alam mo, Romel, kakaiba ang karir nitong si Bato dahil ang laki ng kanyang hinakbangan, no? Biro mo, 1-star general siya, naging 4-star general agad. Oo. Yun yung nakakatawa nila ang appointment ni General Nick Torre. Yun. Balikan niya yung appointment ni Bato. Then from 1-star to 4-star. Si Nick Torre nga from 2-star to 4-star, no? Oo. At saka nakakatawa mo, ang unang nagreklamo niyan, walang iba kundi si Pulong Duterte. Correct. Siya pa yung nagreklamo, ginawa nga ng tatay niya yun. So, alam mo, wala pa tayong konfirmasyon, no? Sa ICC, kung meron nga talagang arrest warrant para kay Bato de Rosa, pero lahat inaasahan na meron ang i-issue yung ICC, no? At sinasabi nga ni dating Senador Sani Trillanes na maaaring ang arrest warrant ay bumaba next year, no? Early next year. Pero itong sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na meron na, abay napaaga pala. Oo. So, diba naalala mo nung Miyerkules ba yun, Mogs, or Martes, yung yes or no natin kay Ronald? Kaya yung tinanong ko na, meron na bang ma-aresto ang ICC sa mga susunod na linggo or sa susunod na buwan na Enero 2026? Ang tagal, di ba, nag-post si Ronald. Dapat sagot na yes. Hindi pa talaga sigurado kung meron na, wala, no? Kasi napakatikop ng bibig ng ICC pagdating sa mga ganyang usapin, no? Pero alam naman ng lahat na meron talagang inaasahan na arrest warrant. Hindi lang isa yan. Hindi lang isa yan. Correct. No? Maraming pang asapan yan. Tulad ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Yan, Vitaliano Aguirre, no? Pati raw si Senator Bongo kasama dyan. Diba kahit si VP Sara Duterte named din kasi nga nadama yung kaso doon sa Davao City. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng ICC, hindi natin alam kung sino unahin nila. Nakausap natin, no, Mogs, involved dyan, sila Attorney Cristina Conti,
Ayan, si Ronald, ayan sa Dahig. At nagdating ng update. At ikaw, may mga friend, may mga natatanungan ako. Yun na nga, mukhang isa yung mga named doon asunto sa war on drugs. O, kasi itong kaso ni dating Pangulong Duterte, malapit lang ito, no? Correct. Inaantay na lang yung medical experts, Pulong Duterte ay fit to stand ng abogado niya na ang mahina na dating Pangulo at mukhang nakalimutan na yung mga detalye nung Oo. nangyari nung war on drug, no? So sinasabi nila na hindi siya fit to stand trial, no? Alam mo, hindi ibig sabihin yan, Romel, na pag na-declare kang not fit to stand trial, ibig sabihin dismiss na yung kaso mo, no? Ibig sabihin yan, kulong ka pa rin. Kaya ako natawa kanina, Mogs, nung sinabi mo na yung sinasabi ni Kaufman na hindi fit to stand trial. Pero kapag yung mga bumibisita kay Pangulong Duterte nakakausap, di ba, may mga narrative sila na okay naman, tumaba daw, tapos later on, nangayayat na daw, tapos meron pang kwento na, di ba, nilapitan daw nila, minasahe ang binti, parang, paano mangyayari? Mamasahe mo yung binti, hindi ka makakalapit. Nasa may behind the glass si Pangulong Duterte. Tsaka yung hindi ibig sabihin na wala ka ng kaso pagka na-declare ka na not fit to stand trial. Ibig sabihin yan, kulong ka pa rin. So ang siste tatagal sa kulungan si Pangulong Duterte na walang trial. No? So dapat wag na nilang pigilan. Simulan agad yung trial ni Pangulong Duterte. Malay mo, ma-acquit siya. No? Correct. Tama. Hindi naman natin alam eh. Dati mo na alam kung ano eh. Ang sinasabi naman natin, di ba, ang kagaya nung sinabi, inuulit natin, no, yung sinasabi nung 2016 hanggang 2022, di ba, sa social media, sinasabi ng mga supporters ng war on drugs, kung wala kayong kasalanan, kung hindi kayo drug addict, hindi kayo matatakot kausapin ng kapulisan. Ngayon, kung walang ninakaw na pondo ng bayan, walang nanakaw na confidential fund or flood control program, hindi dapat willing magpaimbestiga. Ngayon, kung wala rin namang pinatay sa war on drugs at lahat naman na yun ay legal, kagaya na sinasabi noon na nanlaban, kaya walang magagawa mga pulis, kundi to fire back as a matter of self-defense, edi hayaan mo ang korte na mag-decide yan. Pero nakikita naman natin, Mogs, no? Grabe yung ingay ngayon sa social media pagdating dito sa issue ng war on drugs. Kasi nga, na-open uli yung old wounds. Kaya nga nakita mo yung press conference ni Cardinal Ambo kasama yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Yan, nagpapatawag sila ng di ba? Ng Truth Commission. Tama yan. Parang sa South Africa, nagkaroon ng Truth Commission para imbestigahan yung racial discrimination nung panahon ng ang namumuna sa South Africa ay mga puti, no? Right. Sa apartheid. Apartheid. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, yung Truth Commission ay imbestigahan yung nangyaring war on drugs na libo-libong tao, karamihan ay may hirap ang namatay, no? So, dapat lang na may managot sa mga patayan na yan at manaig ang justisya sa ating bayan, no? So, hindi ko alam kung matutuloy yung Truth Commission, pero sa Dahig, sigurado na may justisya. Right, oo. At saka 'di ba si Bato rin naman nagsabi na hindi raw siya natatakot. In fact, wish niya na maaresto nga siya matuluyan para pagbigyan daw siya ng pagkakataon na siya ang mag-alaga kay Pangulong Duterte doon sa Dahig. Nakakatawa yan, Romel, kasi madala man siya sa Dahig, no? Sigurado namang hindi sila magkasama sa selda. Yun, tama. Kasi doon sa Dahig, bawat isang detainee, no, ay may kanya-kanyang kwarto, no? Parang hotel room daw di ba? Kaya nga pinakita nga ganda kumpleto pa ng mga caregiver yung mga ano doon yung mga preso doon may telebisyon, no? May sariling
kama ka, hindi tulad sa Muntinlupa na may cashier ka. Oo, kahit pa maximum security yan hindi maganda yung maganda ang kondisyon. Talagang napakalayo ng kondisyon ng kulungan dito sa Pilipinas kumpara dun sa Dahig. Pero hindi matutuloy yung request ni Bato for sure na siya ang mag-alaga kay Pangulong Duterte. Kasi 'di ba dating BJMP head si Bato eh. So siguro akala niya pwedeng may mga 'di ba? May mga group Oo. or may mga kubol-kubol mga Oo, mga iba ang sitwasyon sa sa The Hague, no? Individual yung cell at yung kwarto mo may aircon pa at may heater kasi lalo pag winter malamig, no? Kaya hmm. may heater. So kailangan mo ng winter clothing. Aba, mag-shopping muna si Bato ng winter clothes bago pumunta ron, no? Medyo advanced tayo mag-isip, Mogs. Kung tuloy na dalawang senaryo, kung hindi magpakita si Bato at hindi siya maaresto, magtatago siya, or kung maaresto siya, pareho mangyayari. Magtitip ang balance sa Senado. Magkukulang ng isang Correct. opposition senator. So, hindi pa rin nawawala yung ugong-ugong eh. Hanggang ngayon, may naririnig pa rin ako, Mogs, di ba? May mga Oo, sinasabi sila lalo na nilulutong sa kudeta. lalo na sa pagbubukas ng sesyon, no? Next Mm-hmm. sa Lunes. Kaya lang, di ko alam kung matutuloy ang sesyon dahil may bagyo nga, no? Oo. Actually, nag-cancel na ng mga klase at trabaho itong ating gobyerno sa darating na Mm-hmm. Lunes dahil sa parating na Typhoon 1, di ba? Mm-hmm. Na malakas daw, no? Na itong si Typhoon 1, ang maalala mo, no? November 8, 2013, yung pinakamalakas sa bagyo sa Mm-hmm. Kasaysayan. ating bansa, no, yung Typhoon Yolanda, no. Mm. So parehas halos ng yung parang lakas kung sakali. Kaya lang Correct. iba yung path, no. Iba yung Mm. tatahaking landas, no, dahil yung si Typhoon Yolanda sa bandang Visayas, itong si Typhoon Uwan sa Luzon, no. Pero Mm. ganun pa man, naghahanda lahat, no. Yung Armed Forces Northern Luzon Command naghahanda na. Yung mga Mm. ospital diyan sa norte naghahanda na. At Mm. yung mga relief goods napoposisyon na, no? Kaya handa na siguro ang ating bansa para salubungin yung si Typhoon Uwan, no? Sana Mm. naman hindi kasing lakas ng Yolanda at wala gaanong masawi at masalanta sa nasabing typhoon na yan, no? Pero Mogs, balik tayo rin sa may topic nung sa number sa Senado. Kung sakaling mawala si Bato at mag-iingat nga siya na magpakita, hindi matutuloy yung planong pagpapalit ng liderato kasi talagang gigil na gigil itong mga pro-Duterte senators na hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing or yung mga pinaplano pang investigasyon sa nakaraang administrasyon. Kita naman natin, hindi na nahihiya si Senator Rodante Marcoleta kung paano niya proteksyonan ang mga diskaya at syempre ang gusto niya lang madiin si Zaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero pagdating sa usapin ng confidential funds or yung 51 billion pesos na flood control project sa Davao, sinasabi na diversion daw kasi si Zaldico lang daw talaga ang suspect at si Martin Romualdez. So kung hindi matutuloy at I mean kung magtatago si Bato or siya ay maaresto, kulang na, -1 na ang mga supporters ni Pangulong Duterte o mga pro-Duterte na maaaring bumoto kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. O kasi kailangan nila ng 13 votes, no? Oo. Kailangan ng 13 na boto si Senator Alan Peter para siya ang pumalit kay Senate President Tito Soto, no? Mm-hmm. Kung mabawasan sila ng isa, so 8 na lang, ang Mm-hmm. kailangan nila 5. So mabigat Mahirap yung yun. 5 na yan, no? Oo, Mabigat. tama. Pero inaasahan naman na sasama siguro dyan yung kapatid ni Alan Peter, si Pia, no? Mm-hmm. Yung dalawang bilyar. Bilyar. Mm-hmm. Oo.
So, Pero kulang pa rin. kulang pa rin eh. Kasi labing Mm, isa pa lang yan eh, no? correct. So, Mm. sino pa bang ano? Eh si JB mukhang ayaw nung lumipat na, Kaya no? nga. Mm. Kaya talagang hindi matuloy yung liderato dyan sa Senado, no? Mm. At alam mo, sinasabi ngayon ni Senate President Tito Soto na hindi siya papayag na may maarestong senador habang sila ay may sesyon sa Mm. loob ng Senado, no? So, Mm. hindi talaga mahuhuli si Bato Tama. kung sino man ang huli habang may sesyon, no? Tama, tama. Oh. Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, abay, sa labas ng Senado, hindi ko nahawak yan. Mm. Tama naman. Mm. So, Tama. ang tingin ko, baka hindi na umuwi si Bato, diyan na matulog sa diyan na tumira sa Senado dahil Oo. iiwasan nang mahuli siya sa labas, di ba? Oo. Kasi Yun yung mga, paglabas pa lang niya sa Senado, eh baka may nag-aabang na, oo nga. di ba? Baka Kaya siguro nakatambay na doon sa minsan, labas. Oo, tama. naalala mo na may ganyang nangyari no nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, no, na gustong arestuhin ng kapulisan yung ating mga makabayan na congressman na Mm. sila sa Campo, no? Kaya ang nangyari, hindi sila lumabas sa Kongreso. Oo, tama. Mm. Yun. Oh. So, baka ganyan din gawin ni Senator Bato para maiwasan na yung paghuli sa kanya, eh, dyan muna siya sa Senado. Di ba? Mm. Pero, Pero, ang gobyerno talagang warrant pa rin. Kaya siguro kampante pa rin si mm. Senator Bato, no? Pero ang isa pang narinig kong chismis sa Romel, eh, baka hindi daw mangyari yung nangyari kay Pangulong Digong, no? Na basta na lang hulihin at dadalhin sa The Sasakay. Hague itong si Bato. Mm. Baka daw Mm. dumaan sa ating mga korte yung request ng extradition, Mm. no? Magre-request yung isang country ng extradition para kay Bato. Ang problema ko lang, Romel, yung ICC ay hindi isang Bansa. uh, independent country, no? Sovereign Right. Oo. country. Wala tayong Kasi extradition treaty sa ICC eh. ang Pilipinas ay may extradition treaty sa 15 bansa lamang sa buong mundo. Mm. Mm. 15 lang 'yan. At Right. yung ICC ay hindi isang bansa. Mm. Kaya lang under the international law, may nagkakaroon ng legal identity, no? Nagiging legal entity yung ICC under the Rome Statute, no? Mm. Ang problema lang, ang Pilipinas ay umalis na Correct. dun sa Rome Statute. Kaya may duda ako kung uh, paano madala si Bato sa The Hague kung ang gagamiting rota ay extradition treaty, no? Correct. Oh. I think Pero mahihirapan sila doon sa extradition treaty kasi nga sino pang ka-partner natin at wala naman bansa nagre-request kay Bato eh. Ang nagre-request yung ICC. So, ICC, kagaya ng nangyari kay Pangulong Duterte, yan yung naging ano nila eh, argumento nila eh, na kaya dininay din ng ICC yung yung kinwestiyon ng mga abogado ni Duterte yung jurisdiction ng ICC kay Duterte kasi nga raw hindi na signatory ng Rome Statute. Tapos ngayon, 'di ba, isa rin sa mga argumento nila eh wala namang formal request ng extradition. Eh wala rin naman oh, talaga. Wala naman talagang extradition request eh kaya ang sinasabi lang kaya alam ng mga abogado niya rito sa Pilipinas na kung ipapadaan pa nila sa korte, questionin nila yung pag-aaresto, eh sasabihin nila, ano magagawa natin? Nasa ibang bansa, nandun sa Dahig, anong alam man sumunod ang ICC sa atin. wala na yun. Oh. Moot na yun, moot. Oo. Pero yung sa kaso ni Senator Bato, tatagal yan kasi magkakaroon pa ng pagdinig yan sa korte, no? Mm-hmm. Kung sakaling hingin yung kanyang extradition, no? Ang problema pa, may appeal pa yan. Correct, oh. Alam mo naman di sa Pilipinas. So,
aabuti ng taon yan kung sakasakali na bago Mm. siya madala sa Mm. The Hague. Kung yan ang ano, kung yan ang dadaanin, no, sa Mm. extradition. Pero kung ang dadaanin ay Kalawit system, eh wala nang extradition yan, no? Oo nga, oo nga. Parang ginawa kay Duterte, talagang kaya ang narrative niya kinidnap eh. Pero doon na tayo nakita ng kinidnap na private jet ang gamit. Tsaka Oo, ano, tsaka at naka-live stream. sumamang pusa. Oo, oo, oo. Pero isipin ko lang, Mogs, no, magdadalawang ano lang ako, parang isang senaryo. What if, kasi nga may mga skeptics dun sa announcement ni Boying Remulla, what if hindi nga talaga totoo? Or pinapangunahan ni Boying Remulla? Saywar kaya to para takutin itong si Bato at yung mga kaalyado niya? Para they are Maaari, on their toes Romel. at maaring iba yung iniisip nilang gawin? Maaari, Romel, parang testing the water. Oo No? eh. At Oo. maaring 'di ba itong mga nagpaplano sa November 16 eh biglang nasira yung mga plano nila kasi biglang may inilaglag na out of the blue, hindi natin alam, hindi lang si Bato, 'di ba? Baka mamaya may iba pa. Parang ganoon eh. Tama siya mo, maaring testing the waters eh. At tignan natin kung Oo. paano magre-react. Oo. Pwedeng ano, pwedeng magkaroon setback doon sa kanilang plano sa November 16 yan. Kasi isipin nila, paano kung mawala si Bato? Diba? Oo. Oo. Or So, paano on the way to the rally biglang hinarang intercept, 'di ba? oo. Hindi natin alam. Saka natin alam kung may kasamang pa-arresto kay Bato. Oo, 'yun pa. Oo. So, tsaka ano eh, kaya nga naisip ko rin, 'di ba, Bogs, 'di ba dapat or maaring mga tao ni Boying dati sa DOJ ang nagbigay sa kanya ng tip. Kasi ombudsman na siya eh. Ang kakausapin yan na DOJ or ang dito sa Pilipinas, ang Interpol, di ba? Nasa ano yan eh, nasa NBI yan eh. DILG. Oh, DILG Tsaka rin, makakatanggap. DILG, Hmm. tsaka yung NBI. Pero NBI. yung Interpol na kausap dito sa Pilipinas ay yung PCTC, Mm-hmm. no? Yung Presidential Commission on Transnational Crime. National, yan. Hmm. Oo. Yan ang kausap, no? Eh, si ano nga, yung isang executive director ng PCTC na kaibigan natin Hmm. ay nagdi-deny nung kausapin natin na wala pa sila natanggap Oo. na request sa Interpol. No? Mm-hmm. Totoo naman siguro na wala pang request kasi yung kay Pangulong Digong nga dumating, di ba? Madaling araw ng alas 3. Kaya nga. Mm. Tsaka Oo. di ba nung kay Pangulong Digong nung inaresto siya, dinideny pa rin nila eh. Pero yun pala, may hawak na talaga eh. So hindi natin Oo. alam. They might be saying something else. Pero in reality, may hawak na sila. Kasi Kaya nga, paano sila magbe-benefit kung i-admit nila kagad ngayon? kaya nga nung panahon na yun, nung Marso, pumunta sa Taiwan, sa Hong Kong, Hong Kong. itong si Pangulong Digong, no? Tapos bumalik pa, no? Kasi kampante sila na walang warrant of arrest na Ah. binigay yung Interpol para Mm. hulihin siya. Pero ang siste, yung yung request ng Interpol ay dumating ng alas 3 ng madaling araw. Nung mismong araw na umuwi si Pangulong Digong. Umuwi siya kasi sumakay siya ng eroplano mga bandang alas 7, no? Ng umaga. During that time, meron pa lang request yung Interpol dahil dumating ka ng alas 3 ng madaling araw. Kaya tama din naman sinasabi ng ating mga kapulisan noon, ng ating pahamalaan na wala pang request nung Lunes ng Tama. umuwi si Pangulong Digong. Mm. O yung gabi nung decide siyang umuwi ay wala pang request. Mm. Hindi natin alam, no? Sinasabi sa atin ngayon na wala pang request. Baka mamaya dumating madaling araw ulit. Correct, hindi natin alam. Tsaka pwedeng i-deny din nila naman nila yan, di ba? Kahit anong tanong ng media or kahit anong tanong ng mga nag-interview sa kanila, i-deny nila yan. Kasi nga, baka ma-tip off na naman kasi mahirapan silang arestuin. O baka magtago dun sa Davao. Oo, si tama.
Si Bato de la Rosa. Alam mo, wala pang session ha, hindi pa nagbubukas. Kaya Oh, hindi pa. kung sakasakaling may warrant, very vulnerable si Senator Bato kasi Oh, hindi sa maproteksyonan ng Senado dahil wala session eh. wala. Di ba? Oh. Wala. Wala siya Kaya sa pwede siya, premises ng Senado. maski nasa premises siya, walang sesyon, pwede siyang hulihin. Oo, tama. Kaya yan yung isa sa mga kailangan bantayan natin, mga kababayan. Hindi lang yung bagyong uwan, kagaya ng sinabi namin ni Manny Mogs kagabi, hindi lang yung bagyong uwan ang binabantayan natin, kundi ang bagyo sa ating politika. Kasi araw-araw, daming ganap, Mogs, no? Daming Oo, mga hindi mo kaganapan. alam, daming galawan eh. Oo nga eh. Tapos kung ano-ano natatanggap namin mga bali-balita, ito lang kanina lang Mogs, may nag-tip na naman sa akin about naman doon sa mga China troll armies sa Davao City. Nag-name drop eh. I think nanonood sa atin ngayon yun, yung isa sa ating mga loyal viewers, taga Davao City. Minessage niya ako. Hindi ko lang bibigay yung pangalan niya, pero minessage niya ako at binigay siyang sa akin pangalan na mga nagpupunta daw ng China Mogs. Kasama ang pamilya, all expense paid. Aba, siyempre. Oo. Ah, Appreciation tour ata yun eh. Dahil sa mga ginagawa nila. oo, siyempre, happy ang mga yan dahil binibigyan sila ng pansin ng China. Alam mo, yung Oo. ganyang galawan, hindi na bago yan eh. Kasi bago pa ginagawa ng mga Chino, yung ganyang pamamaraan paano kunin ang loob ng mga Pilipino, no? Ginagawa na ng Hmm. iba bansa yan, ng Japan, Correct. ng US, Hmm. no? Nagpapunta sila ng scholar sa kanilang bansa, no? O Hmm. study tour, di ba? Yan, oo. No, para maging malapit ang iyong loob sa Hmm. kanila, no? So ginagawa din ngayon ng China yan para mapalapit ang loob ng mga Pilipino sa bansang China. So lumang taktika na yan, no? Pero hindi naman nakaka-surprise kung sakaling ginagawa yan, no? Kasi nga may interest yung China sa ating bansa. No, alam Hmm. nilang napakalapit natin sa Amerika at ang Amerika ay nag-i-increase ang kanilang presence, no, at ang kanilang Right. activities diyan sa West Philippine Sea, no. So, palagay ko nasanay sa panahon ni Pangulo Duterte ang China, no, Correct, na oo. lahat pwedeng gawin, no. Correct. Kahit tuloy siguro Ngayon, mga ASEAN countries, no, nainis eh. Kasi nang dahil dun sa pagiging BFF ni Duterte sa China, naging aggressive lalo ang China sa South China Sea. Kaya tuloy itong Thailand at Vietnam nahihirapan din dun sa kanilang pagbabantay ng kanilang EEZ. Dahil nga sinakop na rin ng China eh. oo, correct. Oo, tama yan. Mm. Tama yan, Romel. Kasi, oy, huwag niyo kalimutan, Romel, ha? May mga bisitang barko at eroplano dyan sa Correct. Davao. Noong Oo. panahon ni Pangulo Duterte, galing Oo, China. tama. Ano kaya dala nun? Nako, huwag na tayo mag-speculate kung anong dinadala ng Oo nga. mga Pero may Chino. mga nabanggit si Senator Richard Gordon dati nung na-interview natin siya tungkol sa Parmali. May mga siningit siyang mga information about sa mga binababa dito sa Davao City. Pero sana yun yung mga mapatunayan sa mga investigasyon at sana matuloy nga na magkaroon nga ng investigasyon sa mga susunod na araw sa mga nangyari nung nakarang administrasyon. May final 3 minutes tayo, Mods. Yung mga mga pasabi or mga pahabilin sa ating mga kababayan na nag-aantay sa pagdating ni Bagyong Juan. Oo, mag-ingat po tayo, no, sa darating na linggo ng gabi o lunes ng madaling araw dahil papalapit na ang Bagyong Uwan sa ating bansa at ang sabi ay lalagpak daw ito sa may bandang Quirino o Mm-mm. Aurora Yeah, areas, no? Isabela, Sa uh, Bela, Iyon. ng
bagyong Uwan ay napakalaki na aabot ang epekto nito sa Bohol. Correct. No? Hindi lamang so mula Batanes hanggang Bohol, hagip na hagip ng epekto ng bagyong Uwan. No? So ingat po tayo. Yung mga nasa coastal area at sa mga low-lying mountain slopes ay lumikas na kayo sa safer areas, no, para maiwasan ang maraming casualty at destruction, no. Alam mo, Romel, mabuti na lang at nakapag-harvest na yung ating mga farmers, no, ng kanilang palay at Correct. mais Buti sa naagapan. Northern Luzon, no. Agapan dahil kung hindi malaking dagok namin yan sa ating agrikultura, no. Correct. Pero yung ating mga mangingisda, wag muna kayo pumalaot, no? Wag muna kayo pumalaot, hantayin yung makalagpas itong bagyo dahil sandali lang naman yan, no? Isang araw lang yan, dadaan sa inyong lugar. So, pagpaliban nyo muna, no? Ang inyong pagpapalaot, no? So, ingat po tayong lahat sa bagyong darating, pero ingat tayo sa mas malaking bagyong darating political sa next week. Opo. At ako po sa bahagi ko, nakikita ko na po yung mga ginagamit ng mga trolls, yung mga namatay sa Cebu bilang panira or pang political attack or pang political points. May mga politiko na tayo nakikita na ginagamit yung trahedya para magpasikat na naman at umepal. Ang akin lamang po is pag panahon ng trahedya, magtulungan muna tayo, iwasan po natin yung mga politiko na ginagamit yung sakuna para pasikatin ang sarili nila. At sana maging leksyon po ito sa atin na parati tayong binabagyo, parati tayong dinadaanan ng mga kalamidad, pero dapat ang mga politikong hinahalal natin ay gumagawa ng solusyon sa mga problemang ito. Hindi o gumagawa ng mga flood control projects na masisira lang para magkaroon sila ng pera sa mga susunod na proyekto nila. Okay po? Ingat po tayong lahat at mensahe nyo lamang po kami. Maraming salamat po sa mga sumusuporta, nagpaparating sa akin ng mga mensahe. Hopefully po by Monday, kayanin namin ni Manny Mogs mag-live kami. Siyempre, linggo bukas, papahinga muna kami. Okay? Maraming salamat po. Wala kayo sa lolo ko, si Ronald Lopez at si Manny Mogs. Bye-bye!